Kumusta? At maligayang pagdating sa podcast Quickie ng AI Affairs. Okay, so pag-usapan natin ngayon ang AI wearables. Pero hindi lang yung mga smartwatch na sanay na tayo ha, mas malalim to. Titingnan natin ang mga bagong teknolohiya, isipin nyo, mga hikaw na nagbabantay sa kalusugan o di kaya mga kwentas na nakikinig sa bawat usapan. So may dalawang mukha to, yung pangakong revolusyon sa kalusugan at yung panganib sa ating privacy. Una, yung mismong teknolohiya. Lumiliit na at nag-iiba na talaga ng anyo. Meron ng tinatawag na Lumia 2, ito ay isang smart earring na kayang i-monitor ang daloy ng dugo papunta sa utak mo. Tapos, yung mga smart rings, lalo silang gumagaling. Gumagamit na sila ng bioimpedance sensors para sa tuloy-tuloy na pag-check ng blood pressure na sinasabing mas effective, lalo na para sa mga may mas maitim na balat. Ngayon, ano naman ang pangako nito? Dito pumapasok yung personalisadong kalusugan. Kasi ginagamit ng mga device na to ang AI para suriin lahat ng data. Stress levels mo, physical activity, hanggang sa kalidad ng tulog mo. Kaya nitong makita ang maliliit na pagbabago sa katawan mo na baka early signs na pala ng sakit o kaya ay senyales ng sleep apnea. Pero, eto na yung kabilang mukha, ang panganib. May rewind pendant, isang kwentas na nire-record, lahat ng usapan mo. Parang eksena lang sa Black Mirror, di ba? At kahit sabihin pa nating de-identified na ang data, may pag-aaral na nagsasabing napakataas pa rin ang tsansa, umaabot ng 86 hanggang 100% na matukoy ka mula sa ilang sekundo lang ng sensor data. So in summary, itong mga bagong AI wearables malaki ang potensyal para sa kalusugan. Pero kasabay nito ang seryosong banta sa privacy na hindi natin pwedeng baliwalain. Kaya tayo, bilang consumers, kailangan nating maging mapanuri. Tanungin natin, anong data ang binibigay natin? Paano ito pinoprotektahan? Kasi ang tunay na hamon dito ay yung pagbabalanse sa pagitan ng inobasyon at ng karapatan natin sa privacy. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na Quickie ng AI Affairs.